Hello, good day everyone. If you're watching this, you are probably reviewing for the NEPOCOM exam. Welcome to the rationalization of the logical reasoning. I am Kirsten Isaac Riquiza. Together with me will be Sir Alvin Jan Acuna to discuss the later part of the logical reasoning. Now, without further ado, let us begin this rationalization. For number 96. So for items numbers 96 through 100, the direction is the following. From the given alternatives, choose the option that best represent a similar relationship and emphasis on similar relationship to the one expressed in the original pair of words. In this case, the original pair of words are yawn and boredom. So if before you delve into the options, you have to analyze first the connection between the pair of words. So you're given the options smile and amusement, anger and madness, impatience and rebellion, face and expression, dream and sleep. What is the relationship? Ano yung relationship ng yon? Ang yun yung bang, ganon, yung parang paghikab. Ano yung relationship niya sa boredom? Well, most likely, kapag nabobore ka, humihikab ka because you're not doing anything. So, yawning is a result of boredom. So, boredom is the cause, the result is yawning. So, what you're looking for is that the result would be the first word, the second word will be the cause. Okay, let's look at the pair of words that we have. First, dream and sleep. Ang pag naman sleep ka, always ka nagde-dream, hindi naman always nananaginip ka. Sometimes our sleep are just peaceful, no? Hindi tayo nananaginip. So it's not always the case. Again, when you answer questions like this, make sure that the answer always follows a logical explanation. Ibig sabihin, always true dapat siya, no? Expression, face. Kapag may expression ka, meron kang muka, hindi naman. Kasi pwedeng expression yung emoji, pero hindi naman talaga siya face, no? So, hindi din yan isasagot. How about rebellion? Ang cause ang rebellion, dahil sa rebellion, nagkaroon ka ng impatience. Parang baliktad, no? So, dapat yung impatience yung nag-cause ng rebellion. So, hindi din siya plausible answer. So, you're left with two options. Smile, amusement, anger, and madness. Now, when we say madness, we always, most of the time, associate it with anger. Kasi, are you mad? Yun yung always natin tinatagot. Kapag galit ka, are you mad? But actually, guys, when we talk of madness, it refers to unstable, unstable state of mind. Ayan. So, ibig sabihin, dun yun siya sa mental health issue kapag mad ka. No? Papunta na doon sa mga people with issues with their mental health. Pero not always naman pag nagagalit ka. Kasi even if you are healthy, no, isa din sa sign na healthy yung mental health mo kapag nagagalit ka because you're able to uh, manifest a range of emotion. So, hindi din natin isasagot na dahil sa madness, magagalit ka. Hindi naman, no? So, ang pinakamalapit lang po dyan na sagot is amusement and smile. Di ba pag na-amuse ka or parang na-amaze ka or parang na-entertain ka, most often than not, you smile. So, yun po ang pinakamalapit nating isasagot. At saka, isa din po sa reason bakit siya yung pinakamalapit na sagot is yung, if you look at the original pair of words, boredom, ano po yun siya? Noun. 'Di ba? Amusement, noun. Tapos, yung verb yung kapares niya. 'Di ba? Verb na yon. Tapos, kung napapansin nyo din, in response to being amused, nakagawa siya ng action na smile. Yun yun. So, ang pinakamalapit nating sagot, number 1. Okay? I hope you understand that. Let's proceed to number 97. Now, apparel is to shirt. Yun po ang ating words na pair, original pair, and our choices are the following: foot, shoes, jewelry, jewelry ring, belt buckle, sheep wool, light camera. Okay. What is the relationship of the original pair of words? Now, guys, when we say apparel, it refers to what? It refers to clothing. Ibig sabihin, damit in general.
An example of an apparel is a shirt. It means that the relationship of our original two pair of words is the category, and the example, or yung yung category which is apparel, clothing, tas yung specific which is shirt. So hanapin natin yan. Light and camera. Ang light ba ay category na ang example ay camera? Hindi. So hindi natin yan isasagot. What about sheep and wool? Ang wool po guys is yung parang yung balat ng sheep na tinatanggal nila para gawing fabric of some sort. Yon. So yung sheep ba, example ba ng sheep ay wool? Hindi. Yung wool po ay part ng sheep or product ng isang sheep. So hindi din natin isasagot. How about belt and buckle? Same pa rin po kasi part ng belt, yung buckle, yun bang nasa gitna ng belt, yun po yung buckle. So parang part lang ng belt yung buckle. So hindi siya example. So hindi na natin yan isasagot. How about jewelry and ring? Pwede, pag sinabi natin jewelry, any kind of ornaments that we wear. So a ring is an example of jewelry. So pwede natin siyang isagot. How about foot and shoes? Foot, guys, sinusuotan ng sapatos, pero hindi example ng foot ang shoes. So that is not the correct answer. So ang pinakamalapit po natin isasagot na may relationship sa ating original pair of words is option number 2, jewelry and ring. So I hope you understand that. Let's proceed to question number 98. I'll be rationalizing up until 125 lang. The 26 to 50 will be discussed by Sir Alvin Jan. Okay pa. Sige. The same pa rin po yung directions natin for this question. Now, the original pair of word is album and photographs. Ano yung relationship ni album at si photographs? Alam natin yung album ay lagayan ng mga picture. Kumbaga, a collection of pictures. So ating clue dyan or ating keyword dyan is that it is a collection of photos. Ayan. So, the comparison here is that ang laman ng album ay photos. So, yung hinahanap natin is the container and the what is contained or yung laman, no? What is contained or contained. Yan yung hinahanap natin, guys. So it has to match. Kailangan mag-match. Okay, let's look at option number 1. Checkbook and money. Ang checkbook, di ba, yung lagayan ng mga, yung cheque. Yun bang cheque? Pag magsusulat na dun yung mga mayayaman, tapos pipirma na sila ng, pipirma sila. Tapos yun yung checkbook, cheque. Lalagyan ng cheque. Ang laman ba ng cheque ay money? Not necessarily, although it is a representation of money kasi nga cheque, may lamang pera. Pero hindi naman ang money ang nakalagay sa checkbook, kundi cheque. So hindi natin isasagot yan. How about meeting and agenda? Ang laman ng meeting ay agenda. Pwede, sige, pwede nating sabihin na ang meeting ay mayroong agenda. Sige, consider muna natin si number 2. How about scrapbook and clipping? Scrapbook is yun bang pinagtagpi-tagpin yung mga ginupit tapos gumawa kayo ng isang libro. Pwede na laman ang clipping kasi yung clipping is yung mga pinagugupit mo ng mga maliliit na mga let's say images tapos ilalagay mo sa book kaya ka nakabuo ng scrapbook. So pwede din si number 3. How about number 4, which is trail and brief. Pag sinabi nating trail, guys, it is a rough path across the country or through a forest, no? So, parang pinagdaanan mo yon or parang daanan yon. Brief naman is maikli. So, parang sinasabi niya dito is maikli yung daan. Pero wala naman po siyang kinalaman kasi hindi naman laman ng trail is yung brief. Hindi yung brief na sinusuot, ha? Sige, so hindi natin yan isasagot. How about agenda and meeting? Ito naman, guys, na baliktad. Kasi daw, pag may agenda, may meeting. Hindi naman always, no? So, hindi natin yan isasagot. So, among the two answers, kasi isa lang naman yung pwede nating isagot, hindi po pwedeng dalawa. Ano po yung pipiliin natin? Is it meeting, agenda, scrapbook, or clipping? Now, if we go back to our original pair of words, again guys, pag nakukonfuse na kayo, bumalik kayo dun sa original pair of words. Nahawakan mo ba ang album? Yes. Nahawakan mo ba ang meeting?
No. Pero nahawakan mo ba ang scrapbook? Yes. Meeting here is intangible. While scrapbook is tangible or nahahawakan. So, um, given na mas maraming shared characteristics ng ating original pair of words sa scrapbook and clipping, yan po ang ating sasagot. So correct answer po for number 98 is number 3, scrapbook, clipping. Scrapbook is the clipping. Apo. I hope you got that correctly and I hope you understood. Let's proceed to number 99. Spy is to watch. Yan. Ang spy, di ba guys, ito yung mga secret agents na nagmamanman or pinapanood or tinitignan or parang nag-observe sa isang, let's say, target person or target client. Yun yung ginagawa nila. So, ang spy, ang kanyang function ay nagwa-watch. So, what we're looking for in a relationship is the actor and the action or function. Ayan. So, yung tagagawa ng action, actor, at yung function niya or yung ginagawa niya. Okay. Let's proceed to our options. Option number 1, hoard and save. Pag sinabi po natin hoard, ibig sabihin nag-iimbak ka. Ganon. Nag-iipon or nag-iimbak ka. Ayan. So, yan ba yung hinahanap natin? Hindi kasi. Hindi naman kasi yung hoard po ay yun bang pagkokolekta or pag pagmo-monopolize. Yung ikaw kinuha mo na lahat para maka-imbak ka. So, parang synonymous lang siya sa save. So, hindi natin yan isasagot. Admire, extol. Ayan. So, pag sinabi natin admire, of course, we are admiring, we are kind of amazed by something. Pag sinabi natin extol naman, yan po ay yung pag-praise din naman. You know, you are praising someone. So, parang admiring and extolling, the same lang din po siya. 'Di ba? Hindi naman siya actor and action. Kasi yung admire and extol, pareho po silang adjectives. Ibig sabihin, wala pong noun sa kanila. Ang hinahanap natin dito, spy, na verb or noun, tapos watch na verb talaga. So, hindi natin isasagot. See? Number 2. How about number 3? Study and learn. Study, yes. Okay. Let me just correct our earlier comparison. Kasi dapat pala guys, I'm very sorry no. Dapat hindi po actor ang ating di po pala actor. Kung hindi ay wait lang. Hindi ko ma-erase. Okay, so anyways, hindi pa pala actor yung ano. Ang hinahanap po natin is yung verb, parehas silang action na parehas yung meaning. Ayan. Or parang relevant or parang konektado yung meaning. Hindi pala actor. Kasi what I was thinking when I saw spy is the noun. Pero hindi pala. Yung spy na action. Yung parang verb. Okay. So, yung natin is verb and verb. Spy and watch. Okay? So, hanapin natin yung dalawang action. Pag hoard and save, although the same yung action, is not always connected to each other. Kasi pag hoard, ginagawa mo yun parang kinukuha mo na lahat para maging sa'yo lang. Whereas pag nagsisave ka, nag-iipon ka lang. 'Di ba? So parang you're saving something for yourself. But nag-hoard ka naman, kinukuha mo para maging sa'yo lang. No? Meron pa siyang pagkakaiba. Yung admire naman is parang na-amaze ka lang sa kanya. Tapos yung extol naman is pinipraise mo na siya. No? So although parehas silang adjectives, hindi po sila connected yung meaning. Okay. Pag nagsa-study ka po, anong ginagawa mo? Nag-aaral. Pag nagle-learn ka po, anong ginagawa mo? Nag-aaral. So, pwede po natin siyang isagot. How about bargain and deal? Pag sinabi po nating bargain, ay nakikipagpalitan ka or nag-establish ka ng deal. Ang deal naman po dito ay yung tawag dyan, kasunduan. So, iba naman yung bargain sa deal. Kasi yung bargain, nakikipagpalitan, while deal, kasunduan. So, hindi mo din yan isasagot. How about design and build? Pag design po, nagdumisenyo ka, gumawa ka ng isang graphical representation, pag build naman ay ginawa mo na talaga. So, although they are
connected in such a sense na pag after mo mag-design, gagawin mo naman or i-build mo. Pero para siyang step-by-step basis, hindi naman po siya parehas yung action. Kasi yung designing, iba siya sa building. So, ang hinahanap po natin is parehas yung action, no? So, hindi natin yung sagot. Ang pinakamalapit lang po dyan sa number 99 is number 3, study and learn. Kasi kapag nag-study ka, nag-aaral ka. Pag nag-learn ka, nag-aaral ka pa rin. Parehas po ang action na hinahanap natin. Again, ang ating pong connection ay action, no? Sorry po sa pagkakamali kanina. Okay? Let's proceed to 100. Okay. Question number 100. Submerge is to water. Pag sinabi po nating submerge ay pumailalim. Yun po. So parang nag-dive ka. So saan ka nag-dive? Sa water. Okay. Pumailalim ka sa tubig. So ano po yung katumbas niyan? Is it parch or soil? Pag sinabi po nating parch, ibig sabihin po niyan ay ang tawag dyan, um, uga. Uga in Bisaya. Pero in Filipino, we call that, ano ba yan? Uga. Tuyo. Yan, tuyo. Dry. Ayan po. Yan yung parch. Yung soil naman, ay of course, lupa. No? Kapag ba ang lupa ay lagi po ba siyang parch or lagi po ba siyang tuyo? Lagi po ba siyang uga? Hindi naman. Hindi naman po laging dry ang soil. Kasi minsan, wet po naman siya. So, hindi natin isasagot. Kasi ang hinahanap natin is submerging in water. Ibig sabihin, yung pwede kang pumailalim. So, pumailalim siya saan? Sa tubig. Yan. How about bury and earth? Ito, pinailalim or pinatungan or pinalalim, nilagay sa ilalim ng earth. Yung earth is yung lupa. O, pwede. Kasi hindi ka naman magbabari sa water kasi nasa submerge ka sa water. Pero pag earth na, of course, you get buried. How about disperse and gas? Pag sinabi po natin disperse ay nag-scatter. Hindi po yung scatter na online game ha. Yung scatter na nagkahiwa-hiwalay. Lagi naman po nagkakahiwa-hiwalay yung gas. Pero yung comparison po natin is yung pumapailalim. Wala po yan. How about suffocate and air? Pag nag-suffocate ka po, naubusan ka po ng hangin. Hindi naman po nauubusan ng hangin or hindi naman po pag na-suffocate ka ay pumapailalim ka sa hangin. 'Di ba? Hindi ka naman nasusobrahan ng hangin, nakukulangan ka ng hangin. So hindi po natin yan isasagot. How about extinguish and fire? Pag sinabi po natin extinguish, ibig sabihin papatayin mo po. Or parang, yes, papatayin yung apoy. Yan. So, hindi naman po, wala naman po siyang connection, no? So, ang pinakamalapit lang po talaga dyan ay bury and earth. Kasi nga, pumailalim sa water. Pinilibing sa lupa. Ayan, di ba? Nilibing sa lupa, 6 feet below the ground. Char. Let's proceed. I hope naintindihan po yan, no? Number 101. For numbers 101 to 105, in each question is a given statement followed by assumptions. Ayan. You have to assume everything in the statement to be true and decide which of the alternatives logically follow beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. So ang ating pong instruction dito is kailangan niyo pong i-assume na yung statement ay totoo, totally true. Tapos yung ano naman sa mga assumptions, pipiliin niyo po sa mga assumptions kung saan yung yung logically pwede or parang because of the statement, parang true din siya, no? Pero kailangan beyond reasonable doubt. It means that kailangan wala ka pong doubt or hindi ka po pwedeng magtanim ng pagdududa, no? Ayan. So, kailangan po, yung isasagot natin ay exact, precise, and dapat po ay logically following the statement. Okay? Sige. Ang statement po natin dito ay, exercise is necessary to maintain good health. The advertisement. Yan. Ang sabi daw ng advertisement ay kailangan daw ang exercise para ma-maintain ang good health. Ngayon, i-assume po natin na totoong-totoo ang statement na yon. So, ang exercise ay kinakailangan talaga para ma-maintain ang good health. Ngayon, alin sa mga assumptions ang totoo? Una, exercise is a prerequisite for good health. When we say prerequisite, ibig sabihin po ay requirement. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo po maa-achieve yung isa
without achieving the prerequisite. Ayan. So requirement daw yung exercise para sa good health. Pwede naman, no? Pwede kasi sabi dito, kailangan ng exercise para ma-maintain ang good health. Requirement ang exercise para ma-maintain ang good health. So, pwede naman siya, guys. Pero, tignan natin ang options. Is it only assumption 1 is implicit? Only assumption 2 is this implicit? Only either 1 or 2 is implicit? Neither 1 nor 2 is implicit, or both 1 and 2 are implicit. Okay. Pag sinabi po nating implicit, meaning implied, no? Yun po yung meaning ng implicit. It is implied. And when we say implied, ito po ay not explicitly stated. Ibig sabihin, hindi naman talaga sinabi na direkta, not directly stated. Ayan. Hindi naman po sinabi talaga na prerequisite. Pero, implied. Ibig sabihin, maiintindihan mo na yun pa rin yung ibig niyang sabihin kahit hindi niya pa yung sinabi. Like, kahit hindi niya pa sabihin na gusto ko ng, pagod na ako. Kahit hindi niya pa sabihin gusto niyang umuwi. Pag sinabi niya pagod na siya, magigets mo na gusto niya nang umuwi. Di ba? So, yun yung implicit. Kahit hindi niya sabihin directly, naiintindihan mo. Okay? Sige. How about, such advertisements have some effects on people. Ayan. So, yun daw mga advertisement na katulad noon or yung mga patalastas na katulad noon ay meron daw epekto sa mga tao. Is that correct din po? Is that logically following the statement? Tignan natin. Ngayon, di ba guys, pag may advertisement, ang purpose niyan ay kumbinsihin kayo na bumili ng product or maniwala sa mga gusto nilang ipaniwala sa inyo. So basically, the implied meaning or the implied implication of advertisement is para ma-impluwensyahan yung tao. No? So kung titignan mo, yung mga advertisements na katulad daw niyan have some effects. Ibig sabihin, merong epekto sa mga tao. Pwede naman po din yun. Kasi normal po na advertisement ay may epekto kasi wala pong purpose yung advertisement kung wala naman po siyang influence or effect sa mga tao. Kaya, ang pinakatama po dyan ay hindi po 1 kasi only 1 lang daw yung sagot niya. Only 2, hindi din po yan. Either or, pag sinabi pong either or, isa sa kanila, pwede naman po yan. Pero ang hinahanap po natin is dalawa dapat. Neither nor, pag sinabi po natin neither nor, wala sa dalawa. Isa lang po ang pinakahanap dyan. Ito is number 5. Both 1 and 2 are implicit. Okay? I hope you understand that one. Let's proceed to number 102. Statement. Health experts claim that disease is defined as presence of stress, toxins, and nutrient deficiency in the body. Okay, so we have to assume na totoo na sabi ng health experts na ang mga sakit daw ay defined na merong stress, may toxin, at kulang ng nutrients ang body. Now, let's look at the assumptions. Now, let's look at the assumptions, okay? Assumption number 1. When stress, toxins, and nutrients deficiency do not exist in the person's body, the person is generally healthy. So, kung wala daw stress at wala din daw toxins at wala din nutrient deficiency, healthy daw ang isang tao. Okay. So, pwede siya kasi sabi nila, kapag may disease, pag ang disease daw ay ang presence of toxins. So, kung wala kang stress and toxins, wala kang disease. So, pwedeng healthy ka. So, pwede po si number 1. How about si number 2? To avoid disease, a person must maintain a healthy lifestyle, avoid toxins, and take highly nutritional food. Sabi niya, para daw maiwasan ng mga sakit, kailangan daw mag-maintain ng healthy lifestyle ang isang tao. Kailangan iwasan ang mga toxins at kumain ng mga nutritional na food. Okay, sinabi niya ba doon sa statement na kailangan mag-maintain ng healthy lifestyle para walang disease? Again guys, dapat walang reasonable doubt. No? Ang sabi lang naman dito ay yung presence daw ng stress ay nakakasakit. So hindi naman, pag wala na yung stress, wala kang sakit. So hindi naman sinabing
para maiwasan mo daw yung sakit, ay kailangan talagang mag-maintain ng healthy lifestyle. Although yun naman yung katotohanan in real life, pero again, ang basis lang po natin in this question ay yung statement. Huwag ka pong lumabas doon sa statement. Kailangan naka-confine lang yung thinking mo sa statement. Kasi ito po yung logical reasoning. Kasi kailangan mo talagang analyzein yung sentence, yung statement. Huwag ka pong lumabas sa belief or paniniwala. Kasi po, iba ang tama sa totoo. Pag sinabi po natin tama, yan po yung undisputed correct answer. Yung totoo is yung totoong nangyayari. So kahit pa totoong nangyayari na kailangan mo ng healthy lifestyle para wala kang sakit, pero ang sinabi lang naman ng statement ay pag may disease, meron kang toxin at stress. So pag walang toxin and stress, wala ka ding sakit. So hindi mo isasagot si number 2. At ang pinakamalapit lang po dyan na sagot ay option number 1. Only assumption 1 is implicit. Let's proceed to question number 103. Okay? So statements. Lack of stimulation in the first 4 or 5 years of life can have adverse consequences. Ayan. So yung hindi daw pag-stimulate sa bata or sa first or 4 or 5 years ng bata or ng buhay ng isang bata, meron daw siyang adverse consequences. Sinabi po natin adverse, negative yun. Yung mga malala, mga negative consequences. Yan. Assumption. A great part of the development of observed intelligence occurs during the earlier years of life. 50% of the measurable intelligence at 17 is predictable by the age of 4. Okay, tignan natin guys. Ito very obvious kasi tignan mo sa number 1, sabi niya a great part, ibig sabihin malaking parte daw ng development, ang observed intelligence ay makikita mo sa earlier years of life. Kaya nga, pag hindi mo siya na-stimulate in earlier stage of life, magkakaroon ng adverse consequences. So pwede siya. How about number 2? 50% of measurable intelligence. Ayan guys, nag-state na siya ng fact. Yung fact guys, dapat logically following the statement. Nagsabi ba sa statement na may 50% dyan? Wala. Wala din po sinabing 17. So ang pinakamalapit lang po dyan na sagot ay only option 1 is implicit. Okay, let us proceed to question number 104. Statement. If it does not rain throughout this month, kung hindi daw uulan sa buong buwan, most farmer would be in trouble this year. So halos daw lahat ng mga magsasaka ay mapupunta sa or parang magkakaroon ng problema sa taong ito. Assumptions. Ayan. Timely rain is essential for farming. So yung pag-ulan daw na tama sa panahon ay kinakailangan sa farming or importante sa farming? Or is it number 2? Most of the farmers are generally dependent on rains. Okay. Tignan natin si option number 1. Okay. Timely rain is essential for farming. So kapag hindi daw umulan, magkakaproblema sila. So kailangan talaga yung ulan. So pwede po yun. Kasi pag sabi ng essential, importante. So kailangan siya. Kasi nga magkakaproblema sila kung wala yung ulan. So pag merong ulan, hindi sila magkakaproblema. Kaya importante yun. So tama. How about number 2? Most farmers are generally dependent on rains. So nakadepende daw sila sa ulan. Pwede din. Kasi magkakaroon nga sila ng problema kapag walang ulan, di ba? Tapos guys, malalaman nyo na kapag ang statement ay completely false or completely wrong kapag gumagamit sila ng generalized terminologies. For example, all of the farmers. Pag sinabing all of the farmers, tapos sa statement most lang, wrong na agad yan. Pag sinabing everybody understands, wrong na agad yan. Kasi hindi po always true. Kapag sinabi po nating always true, dapat po ay absolute talaga na sinabi na yun yung fact. Pero again, hinahanap po natin is beyond reasonable doubt. So kailangan, pag meron pong everybody, all farmers, all of us, pag meron po yun, yung mga nilalahat, mali po agad yan. Okay? Pero pag sinabing most of the farmers, tapos pina-follow niya yung statement, tama po yan. Okay? So ang pinakamalapit po natin na sagot for question 104 is, of course, both 1 and 2 are implicit. Okay? So nag-follow po sila sa logic ng assumption, ng statement. Okay?
Let's proceed to question 105, and then after that, we will just have 20 questions left, okay? 105. Statement. Inmates who committed heinous crimes are not qualified for release under the good conduct time allowance according to legal experts. So yung mga inmates, yung mga preso or yung mga nakakulong daw na nag-commit daw ng malala. Pag sinabi po nating heinous ay napakalalang crime, are not qualified daw. Hindi daw sila pwedeng ma-release under the GCTA. According daw, sabi daw yan ng mga legal expert. So given that statement, ang ating assumptions ay inmates convicted of rape and murder do not qualify. And number two, inmates committed heinous crimes were released even if they were not qualified. Okay, let's look at assumption number one. Inmates convicted or yung mga nakulong dahil sa rape and murder ay hindi daw qualified. Is that logical? Yes, kasi sabi po natin heinous crime, ibig sabihin malalang crime. Kasama po sa mga heinous crimes ay rape and murder. So tama po yan, hindi po sila magka-qualify dahil po nag-commit sila ng heinous crimes. Yun po yung mga malalang crimes talaga na mas malala yung pagpataw ng parusa ng law. That means that assumption number one is correct, okay? Well, let's look at assumption number two. Inmates committed heinous crimes were released even if they were not qualified. So pinalaya daw yung mga preso na nag-commit ng malalang crime kahit hindi daw sila qualified. Hindi naman po sinabi kasi sabi nga ng statement, hindi sila pwedeng palabasin. So alam na natin na mali po. See? Assumption number two. Kaya ang pinakamalapit po na answer for question 105 is only option 1. Only assumption 1 is implicit. Let's proceed to question 106. For this time, iba na naman po ang ating instruction and direction. For items 106 to 110, the direction is arrange the following group of words chronologically based on size, procedure, processes, etc. Okay, so kailangan natin i-arrange yung tamang pagkasunod-sunod base daw sa size, procedure, o kaya sa proseso. Tignan natin. Egg, hatching, chicken, embryo. Yan. Ano ba yung mauuna, guys? Embryo ba o egg? Hindi po siya katulad nating mga tao na nagsisimula muna sa embryo, okay? Ang una po talaga bago makabuo yung embryo is egg, okay? Mangingitlog po muna yung manok, okay? So magsisimula po tayo kay letter A, egg. Pagkatapos pong mangitlog ng manok, of course, mabubuo na yung embryo kapag nilagyan mo ng heat, na inalagaan ng maayos yung egg, magkakaroon ng embryo. Mabubuhay po siya. Susunod, ang pagkasunod yan is A and E. Kung titignan mo yung options, A, B, C, D, E, wrong na yan kasi A and E yung hinahanap natin. Wrong din si number 2 kasi A, E. Yung 3 din ay C, A, so wrong na din yan. Kung napapansin nyo sa 4 and 5, parehas po sila na A and E. Ganyan po talaga. Kapag yung correct answer, meron po siyang partner sa simula. Pero magkakaiba na sila sa parang pangatlo. Okay, tignan natin si pangatlo. Pagkatapos po ng embryo mabuo, syempre, ano na? Syempre, mabibiak na po yung itlog o kaya lalabas na po yung chick. Ayan, so mag-hatch na po siya. So, A, E, B, pagkatapos po mag-hatch, meron na po tayong sisiu. Ang tawag po na chick. Yan po. Ayan na. So, letter C ang sunod. At ang pinaka-last, syempre, pag lumaki na yung sisiu, magiging manok talaga siya officially at chicken. Kaya ang sunod natin dyan ay, ang correct order po natin dyan ay A, E, B, C, D. Tignan natin po. Asan dyan? Is it 4? A, E, B, C, D? That is correct. Hindi po number 5 kasi A, E, C, B, D. Pinakamalapit po nating sagot. Ay, pinaka-tama pong sagot ay number 4. Option number 4, A, E, B, C, D. So, mapapansin nyo guys, pag isa sa mga correct answer, pag meron siyang kaparehas, yun bang may kasalungat or meron siyang kaparehas, isa po sa kanila yung correct answer. Kasi kung titignan mo yung iba, A, B, B, E, C, A, iba-iba talaga yung kanilang first and second options. Pero yung 4 and 5, bakit parehas na A and E?
Kasi ginagawa po yun bilang distractors, no? Distractor po yan para ma-distract ka po sa tamang sagot. Okay? So do not be fooled with that. Let's proceed to 107. Bargaining, denial, anger, depression, acceptance. Ito po yung parang stages of grief na sinasabi nila. Yun bang yung mga pinagdadaanan mo pag ano yung tawag dyan? Pag nagagalit ka or nagluluksa ka. Ayan po yung stages of grief. Pero ano po ba yung nauuna sa stages of grief? Yun bang, kunwari, hindi naman kunwari lang, namatay po yung dog mo. Ayan. Hindi mo pa agad matatanggap na namatay yung dog mo. So, meron ka pang pagdadaan ng mga process or stages ng pagluluksa. Yan po yung tinatawag nating stages of grief. Pero ano po ba yung una sa stages of grief? Sa stages of grief po, ang pinakauna po dyan ay denial. Yes, opo. Meron po tayong 5 stages of grief. Ang pinakauna po dyan ay denial, letter B. Hindi mo pa matanggap. Hindi mo pa matanggap na patay na yung dog mo. Kaya nagde-deny ka pa. So, pagkatapos mong mag-deny, magagalit ka. Kasi medyo natatanggap mo na, so nagagalit ka. Bakit siya namatay? So that's anger. Pagkatapos mo ng denial, anger na naman. Pagkatapos mong magalit, mag-bargain ka pa. Sabihin parang makikipag battle ka pa in yourself, no? You're trying to make sense of it by bargaining, no? Yung nakikipag-negotiate ka pa sa self mo, baka hindi naman, baka oo, baka hindi, baka oo, no? Yung naghahanap ka pang mag-find ng meaning, no? You're reaching out to others, telling one stories, naghahanap ka pa ng bakit nangyari to, no? You're trying to make sense of it, nakikipag-bargain ka pa. So that's the next step. Letter A. So that's BCA. Pagkatapos mo pong makipag-bargain, magkakaroon ka ng depression. Yes. Madidepress ka nung medyo na-realize mo na talagang final na to. Ayan. So, sunod po yung D. And finally, pinaka-last stage po ng grief is yung acceptance. Yung matatanggap mo na wala na talaga siya. So, ang pinaka-sagot lang po dyan ay BCADE, which is option number 2, BCADE. Again, yan po yung stages of grief. Kaya, hindi mo mabiblame minsan yung mga namamatayan kasi hindi pa nila agad yan matatanggap. No? Denial pa sila. Pagkatapos yun, magagalit sila. No? Magagalit sila sa bakit nangyari yun sa kanila. Ayan. After ng galit, medyo mag-ano pa sila, makikipag-negotiate pa sila kung totoo ba na nangyari ito, paano nangyari ito, ano yung story mo, ano yung mga rationalization. Ayan, so parang nag-rationalize pa siya. After nun, madidepress ka kasi parang na-realize mo na final na to. And then finally, ma-accept mo na din siya. So, yan po yung stages of grief. And ang chronological arrangement po niyan ay BCADE. Again, BCADE. Let's proceed to 108. 108. Okay. So ito naman po yung chronological arrangement kung paano yung process ng pagkakaso or pagkakahuli, magkakaso, ano yung final? Okay. Is it arrest, punishment, crime, prosecution, and judgment? So ano ba yung unang mangyayari? Bago ka maaresto, syempre may ginawa kang krimen. So una po talaga yung crime. So letter C po ang ating una. Pagkatapos mong gumawa ng krimen or ng labag sa batas or yung mga act na labag sa batas, syempre aarestuhin ka. So that's letter A. Pagkatapos mong maaresto, yan, ipoprosecute ka po. O baga, ipaprocess na. Yun na yung right mo to due process. Kakasuhan ka na, magpa-file na ng kaso, and then, ipoprosecute ka na nga. So, CAD. Pagkatapos ng prosecute, dyan mangyayari yung trial, dyan mangyayari yung pag-defense, yung pag-file ng kaso. Tapos, pag nagkaroon na ng conclusion or natapos na yung trial, of course, magja-judgment na or yung magkakaroon na ng conviction or acquittal. Sabi natin conviction, na find guilty ka. Pag acquittal naman, you are find innocent. So, yun po yung uno. Yung last. After nyan, kung napatunayan kang may sala, syempre, paparusahan ka. Ikukulong ba? Bibigyan ka ba ng danyo? Ay pagbabayarin ka ba ng danyos? O kung ano-ano pang mga punishment. So, ang sagot po dyan ay CAD,
CADEB. Hanapin po natin dyan yung CADBE. It's option number 4. Option number 4 po ang tamang sagot. Unang po ay crime, arrest, prosecution, judgment, and finally, punishment. Again, crime, arrest, prosecution, judgment, and punishment. Hindi po pwedeng agad na arestuhin na walang ginagawang krimen, no? Yan po yung violation of right to due process, no? O kaya, pwedeng i-invoke yung Article 3, Section 1 of the Constitution. Let's proceed to 109. Yan. Gold, bronze, silver, platinum, and copper. Kung mapapansin nyo naman po, lahat po yan ay precious minerals. Yan, di ba? Yung gold, bronze, and silver. Pero, ang hinahanap po natin dyan is yung hierarchy. Hierarchy. From the least to the most important. Ayan. Sige. Ano ba yung pinakamura dyan? Kasi hindi valuable. Ang pinakamura po dyan ay copper. Yan po yung sa hierarchy of precious stones, ang pinaka-last po dyan ay copper. Ayan. Tapos, pagkatapos po ng copper, of course, bronze. Bronze. Mas mura din po yung bronze. After ng bronze, syempre silver. And then, anong sunod? I'm sure magkakamali ka. Probably you would think it's platinum, but no. Mas importante po yung platinum kaysa sa gold. Kaya gold po yung sunod at last po yung platinum. Kasi, kaya nga 'di ba, pag yung jubilee, yun bang parang celebration, 70 gold platinum jubilee. Yung platinum is 70 years. Pero yung golden jubilee, yung parang pag-celebrate mo ng 50 years old ka pa lang pag golden. Pero pag platinum na, 70 years old ka na. So, mas malaki yung value ng platinum. Kaya ang pinaka-malapit po dyan na sagot ay number 2, EBCAD. Pinakalas po yung platinum. Again, pag lumabas po ito doon sa NAPOLCOM exam, and hopefully mag-verbatim po ito, ang hindi po importante dyan, or pinakamura po dyan, ay copper. Okay? Tapos, ang pinaka-importante po ay platinum. Okay? And gold, silver, and bronze are in between. Let's proceed to 110. Ayan. So, let's rationalize this one. For this question naman, what is being referred to here is the process of digestion. Yun bang pag-digest natin ng food. So una, of course, kakainin muna natin. And the scientific term for that is ingestion. Ibig sabihin, in-ingest mo, kinain mo. After mo kainin, of course, mag-move siya pababa. Ang tawag doon ay propulsion. After mo kainin, i-move niya doon papunta sa digestive tract. So after mo nang ma-move doon sa digestive tract, saka na siya mag-digest. After niyang mag-digest, ma-absorb mo na yung nutrients. Kaya absorption. Pinaka-last, elimination or jabs na. Okay? Mag-fecal performance ka na. Char. Pupunta ka na ng CR, elimination. Kaya ang tamang order po niyan ay ingestion, propulsion ng sunod, and then digestion, sunod ang absorption, at pinaka-last ang elimination. Kaya ang sagot po natin dyan ay option number 2, EBCDA. Let's proceed to 111. 116? Hala, bakit 116? Okay, sige. 116 po pala talaga yung sunod doon sa material. Okay, let's proceed to 116. Now, the related items for 116 to 120, you are to read the following questions and then choose the most practical and logical answer from the given alternatives. Again, most practical, you have to remember, most practical and logical answer from the given alternatives. Ang alternatives dyan yung options, guys. Ang arte-arte lang talaga din sa wording. Okay. Ang ating statement is Daryl is taller than Raynan. Raynan is as tall as Layla, but Layla is taller than Sonia. It can be concluded that Daryl is the tallest, Sonia is as tall as Raynan, Raynan is taller than Layla, Layla is the shortest of the group, or Sonia is taller than Raynan. Sige, guys, medyo nakaka-confuse. Let's visualize this. So, let's say Daryl is taller than Raynan. Ito si Daryl. Mas matangkad daw siya kay Raynan. Pero si Raynan naman, kasing tangkad niya si Layla. Tapos si Layla naman ay mas matangkad kay Sonia.
So, mas mababa si Sonia. Tignan natin kung saan yung pinakatama. Sonia daw is taller than Reynan. So, ito si Sonia. Mas matangkad ba siya kay Reynan? Hindi. So, wrong. Layla is the shortest of the group. Pwede. Pwede ba? Hindi din. Kasi si Sonia po ang pinakamaliit. So, wrong din yan. How about Reynan is taller than Layla? Si Reynan daw ay mas matangkad kay Layla. Eh, sabi nga doon, Reynan is as tall as Layla. So, wrong na din yung number 3. How about Sonia is as tall as Reynan? Magkasing tangkad ba si Sonia at si Reynan? Hindi din, no? So, ang pinaka-plausible lang po dyan na answer ay option number 1, Daryl is the tallest. Let's proceed to 117. No blue-eyed people have red hair. Sige, ating i-visualize. So, ito yung mga blue-eyed. Oh, i-erase mo na yun. Clear pen markings. Erase mo na natin. So, ito yung mga blue-eyeds. Ito yung mga blue-eyeds. Blue-eyed people. Blue-eyed people, wala daw silang red hair. Tapos, some tall people daw, let's say yung mga tall, gawin natin silang color green. Mga tall people daw, meron silang red hair. Ayan. So, meron din silang red hair. Lagyan natin sila ng red, guys. Okay. May red sila. Based on the foregoing, some blue-eyed people have red hair. Some pala. Some have red hair. Okay. Balik tayo, guys. Okay, clear pen markings. Balik tayo. Some blue-eyed people, ito sila yung blue, meron daw silang red hair. Yung iba sa kanila meron sa kanilang red hair. Wait lang, i-visualize natin. So, ito yung red hair. Meron silang red hair. Tapos, some tall people have red hair. Yung iba daw mga matatangkad, meron din daw silang red hair. So, let's say, yung matangkad kay green. So, meron din daw silang red hair. Ayan. So, nag-intersect sila dun sa red hair. Saan dyan yung pinakatama? Sabi niya, there are tall people who do not have blue eyes. Meron daw mga tall people na hindi blue eyes. Meron. Pwede siya. How about 2? There are people with red hair that do not have blue eyes. Meron daw red hair na ibang tao na walang blue eyes. Eh, hindi nga sabi, no, baliktad talaga. No blue-eyed people have red hair. Okay, sige. Ano ba yun, guys? Ako din na-confused, no? So, yung mga blue daw yung mata, wala daw silang red hair. Okay, so, pag blue, wala silang red hair. Some tall people have red hair. Yung iba daw mga matatangkad, meron silang, so ito yung matangkad, tall. Meron daw silang red hair. Ayan. Ayan. So, hanapin natin ngayon yung sagot. Sabi niya, meron daw mga tao who do not have, marami daw mga matatangkad na walang blue eyes. Pwede siya. Pwede siya kasi hindi naman nag-intersect yung blue at saka yung green. How about, meron namang mga tao na with red hair that do not have blue eyes. So, meron daw siyang red hair, pero walang blue eyes. Pwede din, kasi no blue-eyed people have red hair. Pag may blue eyes ka, o hindi ka red. So, ito daw, pag red hair ka, hindi blue yung eyes mo. Pwede din. How about 3? Some blue-eyed people are tall. Yung iba daw blue ang mata ay tall. Hindi din. Kasi ang mga tall lang daw ay yung mga red hair. So, wrong na si number 3. How about 4? There are red-haired people who are tall. Pwede din. How about 5? There are people without blue eyes who are tall. Well, yun daw mga tao na meron blue eyes ay hindi daw tall. Pwede din kasi hindi sila nag-intersect. So, pwede din yan. So, ang di lang natin isasagot dyan ay number 3. Pero tignan natin. Balik tayo sa question. Ang question, based on the foregoing, all of the following must be true except, no? Again, tama si 1, tama si 2, tama din si 4, tama din si 5. Saan lang yung hindi? Si number 3. Oo. So para guys, maintindihan nyo yung mga ganyan, kailangan nyo mag-drawing. O sige, kunwari blue yung isa, red yung isa, tapos pag hindi siya nag-intersect, probably hindi din yun tamang sagot. Let's proceed to 118. All teachers like some of their students. Lahat daw ng teachers, let's say ito, teachers,
Gusto daw nila yung iba nilang students. So, ito yung students, some lang. Yan. Kunwari, yun yung students. Ayan. Ito yung students. So, yung ibang student nila gusto nila. So, not all. No teacher likes all students. So, wala daw teacher na gusto lahat itong student. If the statements are true, therefore, which of the following statement is false? Ang hinanap na natin is false. Okay. Most teachers likes most of their students. Halos daw lahat ng teacher ay gusto ang halos lahat ng kanilang students. Pwede, kasi sinabi lang naman most, not all. No? Pwede. Tingnan natin. No teacher dislike some of their students. So, wala daw teacher na hindi gusto yung some of their students. Eh sabi nga dito, lahat daw ng teacher, no teacher daw likes all of his students. Ibig sabihin, walang teacher na gusto niya lahat yung students. So, merong mga hindi niya gusto. So, wrong si statement number 2. How about number 3? All teachers dislike some of their students. Lahat daw ng teacher ay hindi gusto ang kanilang mga students. Hindi din. Kasi sabi dito, wala daw teacher na hindi gusto o lahat daw, wala daw namang teacher na hindi gusto lahat ng students. So, hindi din yan. Wait. All teachers dislike some of their students. Tama pala kasi wala daw teacher na gusto lahat. So, merong iba na hindi nila gusto. So, lahat sila hindi gusto yung some or yung ilan sa mga students. So, tama yan. How about 4? Some teachers dislike some of their students. Hindi daw gusto ng ibang teachers yung iba nilang students. Tama din naman. How about teachers either, isa daw, like ba nila or hindi gusto yung some of their students? Pwede din. Kasi di ba yung iba gusto nila, yung iba hindi. So, ang sasagot lang natin dyan ay number 2. No teacher dislike some of their students. Let's proceed to 119. Starting from point X. Sige, mag-drawing tayo guys. Ito ang point X. J walk 15 meters towards west. So, ang west, papunta siya sa Kanluran. So, let's say dito, 15 meters. Ayan, 15 meters na yung nilakbay niya. He turned left and walked 20 meters. Oh, wait. I-erase muna natin. Ilagay natin sa gitna. So, ito yung point X. Tapos, naglakad siya dyan ng 15 meters. So, kung dyan siya nakaharap, ang left niya, guys, ay nandito. Naglakad siya ng ilang meters? 20 meters. Ayan. So, kunwari, 20 meters na itong nalakad niya. He then turned left. Nandito siya, ang left niya ay nandito. So, nag-left na naman siya, another 15 meters. 15 meters na naman. Then, he turned right and walked 12 meters. So, naglakad siya ng 12 meters. Ayan. How far from point X and which direction is J now? Ayan. So, gano'n daw siya kalayo. So, alam natin na 20 meters ito, guys. 20 meters yan. Ito. Kasi ito yung distance niya, 20 meters. So, alam mo na 20 meters yan. Tapos, i-add mo yung 12 kasi nandito na siya ngayon. So, 32 meters siya. Gaano siya kalayo? 32 meters. Tapos, nandun siya, galing sa X, nasan siya? Nasa south. O, diba? Nasa south. So, pinakamalapit siya na sagot, guys, ay 32 meters south. So, gawin nyo dyan, guys, mag-drawing na lang kayo. Kasi mas madali siyang i-imagine pag nag-drawing kayo. So, kung X dito, naglakbay siya ng 15 meters sa kanyang west, 15 yan, tapos naglakad na naman siya ng left, kailangan i-imagine nyo na dun kayo nakaharap ha, tapos nag-left kayo ha, nag 20 meters na naman, tapos naglakad na naman siya pa left ng 15 meters, ayan, tapos naglakad siya ng right pa 12 meters. So, since equal man itong 15-15, alam mo na yung distance niyan is 20. Tapos, i-plus mo lang yung 12, that is 32. Tapos, nasan siya? Nasa south. Kasi ito yung north, ito yung east, ito yung west, ito yung south. Nasa 32 meters south siya. So, madali lang siya, guys, pag na-visualize nyo na. Let's proceed to 120. At the girls' night out, Riza arrived at the venue at 9 p.m. So, si Riza, 9 p.m.
Gemma arrived 10 minutes later. So, 10 minutes ng 9 p.m., 9:10. So, si Gemma daw, dumating siya ng 9:10 p.m. While, earlier pala. Earlier, ibig sabihin mas maaga. So, wrong pala yung ating Ay, wait lang. Sorry guys, na-reveal. So, 8:50 p.m. siya kasi mas maaga siya ng 10 minutes. While Jean arrived 5 minutes after Riza. So, si Riza, 9 p.m. 5 minutes after that, si Jean na ang dumating, which is 9:05 p.m. If Kathy arrived, 15 minutes after Gemma, what time did she arrive? Okay. So, kung dumating daw si Kathy ng 15 minutes more kay Gemma, anong oras na siya dumating? So, yung 8:50 guys, lagyan nyo lang ng 15 minutes. So, 8:50 plus 15 minutes, that is 9:05. So, ang sagot po natin dyan ay number 2. Na-wrong lang po ako nang na-highlight, pero number 2 po ang correct answer. 9:05 po siyang dumating. Okay, let's proceed to 121. 121. Ayan. Ronald, Fe, Jay, and Tess, and Paul traveled extensively on business. So, 5 sila. 1, 2, 3, 4, 5. 4 of them have visas for Ukraine. 4 sa kanila ang may visa sa Ukraine. All, lahat daw, apart from Faye, excluding si Faye, and Tess, wala din si Tess, have visas for Russia. Ibig sabihin si Ronald, si Jay, at si Paul may visa para sa Russia. Faye's only visa is for North Korea. Yan. So, ang visa lang daw ni Faye ay para lang daw sa North Korea. Ibig sabihin, hindi siya kasali doon sa Ukraine. So, tanggalin natin si Faye doon sa Ukraine. Although only Ronald and Paul do not have visa for Korea. So, kung si Ronald lang at saka si Paul ang walang visa sa North Korea, ang merong visa sa North Korea ay si Faye, si Jay, at saka si sino? Tess. Ayan sila yung may visa sa North Korea. Ngayon, who among the 5 only have visas for Ukraine and North Korea? Ayan. Hanapin natin guys, yung meron lang sa North Korea. Ibig sabihin, isa lang ito sa tatlo, si Fe, si Jay, at saka si Tess. Alam natin na hindi din si Faye yung sagot kasi si Faye, hindi alam natin na hindi si Faye at saka si Tess yung sagot kasi yung visa ni Faye at saka ni Tess ay para lang sa Russia. So, wala siyang visa kay Ukraine and North Korea. So, isa lang yung sagot. Sino? Hindi. Meron si Jay, saka meron din si Jay lang yung meron, which is letter C. Letter C. Okay. So, evicted na natin si Faye kasi alam natin yung visa niya ay para lang sa North Korea. Pero si Jay at saka si Tess, Faye and Tess have visas for Russia. So, ibig sabihin si Jay lang at saka si Tess yung sagot. So, saan dyan yung sagot? Si Jay at saka si Tess, C and D. Answer natin, number 4. Okay? Sige, analyze nyo na lang guys. Medyo madali lang siya kung maintindihan mo yung paragraph. Let's proceed to number 122. Sino daw yung may pinakamaraming visa? O, alam na natin na si J lang yon, no? So, answer po natin dyan ay number 3. My God, may answer na agad. Number 123. Who among them have 2 identical visas? Sino daw yung sa kanilang dalawa ang may parehas na visa? Kung bumalik tayo dito sa ating paragraph. Ayan. Si Ronald, si Jay, si Faye. 5 sila. Alam na natin na si Faye ay hindi kasali sa may visa sa Ukraine. So, ang visa lang ni Faye ay sa North Korea. So, alam na natin na hindi si Faye yung may kaparehas. Kasi, isa lang yung visa niya. So, hanapin na lang natin yung may kaparehas. How about Tess? Si Tess, may visa siya para sa Russia. Yan. Hindi pala.
Lahat pala ay may visa para sa Russia except kay Faye at saka kay Tess. So, sino yung may visa para sa Russia? Si Ronald, si Jay, at saka si Paul. Si RJP. Meron silang visa para sa Russia. Ngayon, si ano daw, si Ronald at saka si Paul, wala daw silang visa sa North Korea. Okay. So, alam natin na si Jay, meron siyang visa sa Russia at meron din siyang visa sa Ukraine. Sino lang din yung may visa sa Russia at may visa sa Ukraine? Sige. Alam natin si Jay, meron siya niyan. Sino pa yung isa? Si? Pwede si Ronald. Kasi si Ronald, hindi pala. Pwede si Paul. Kasi meron din silang visa sa Ukraine and Russia. Pero pala, wala pala silang visa sa North Korea. So, isa lang yung pwede niyang kasama, which is Tess. Kasi si Tess, meron siyang visa sa North Korea, meron din siyang visa sa Ukraine. Na meron ding North Korea visa si J at saka meron ding Ukraine visa si J. So, ang sagot natin ay si Tess at saka si J, C, and A-N-E? Wait. Sige guys, para hindi tayo malito, i-ano natin siya, i-breakdown. Sige. Si Ronald, asan ba yung space natin dito? Okay. Si Ronald, R, si Faye, si Jay, si Tess, tapos si Paul ay nag-travel. Ngayon, ang wala lang Ukraine visa ay si Faye. Kasi alam natin na ang only visa niya lang ay North Korea. So si Faye, North Korea lang. Pero merong Ukraine visa si lang apat. Ukraine. Ngayon, all apart from Faye and Tess have visas for Russia. Si Faye at saka si Tess, walang visa sa Russia. So si Ronald merong Russia, si Jay merong Russia, si Paul merong Russia. Ngayon, Faye's only visa is for North Korea. Although, only Ronald and Paul do not have visa for North Korea. So, ang wala lang daw visa for North Korea ay si Ronald at saka si Paul. So, all the rest meron. So, NK at saka NK. So, if you notice guys, sino ang magkaparehas lang na meron na visa? Siyempre, that is ito, si Ronald at saka ito si Paul. Sila po ang ating sagot. I'm very sorry guys na nalito ako kanina. So ang sagot natin dyan ay A at saka E. Tama po ang na-highlight natin which is 5, A and E only. Second to the last number na tayo guys. How many visas does the group have in total? Ilan yung total visa nila? Sige, balik natin. Si Ronald, sino yung sunod ni Ronald? Si Fe, si Jay, si Jay, si Tess, at saka si Paul. Si Ronald, merong Ukraine visa, Russian visa, North Korea lang kay Faye. Si Jay, madami siyang visa, meron siyang Ukraine, meron siyang Russia, meron siyang North Korea. At si Tess, meron siyang North Korea at meron din siyang Ukraine. So ilan sila total? Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po ang ating total visas. That's why ang correct answer po natin dyan ay number 2. So guys, pag medyo mahirap siya, i-drawing nyo para mas madali siyang maintindihan. Okay? And last number po tayo for this discussion, 125. Which is the most frequented country or countries? Is it Russia, Ukraine, North Korea? Asan daw yung pinaka maraming visit? Sige, balik natin yung graph natin. Meron tayong si Ronald, kay Faye. Balik na lang tayo dito. Ayan.
Asan dyan yung pinakamaraming visit? Si Russia, meron siyang 1, 2, 3. 3 ang kay Russia. Kay North Korea, meron siyang 1, 2, 3. North Korea, 3. Ang Ukraine, 1, 2, 3, 4. Si Ukraine, meron siyang 4. Sino yung most visited? Answer, Ukraine. So, ang pinakamalapit lang po dyan ay letter B lang po. My gosh, madali lang siya guys pag dinodrawing siya, no? So, that ends our first part of the rationalization of the what do you call this? Logical reasoning. I hope you enjoyed and I hope you learned a lot from our discussion. I am again Kirsten Isaac Riquiza. I am an LPT and I have been your logical reasoning rationalization partner for the first part, and then the rest will be discussed by Sir Alvin John. I'm very sorry if some of the parts I confused you, but I hope you were able to overcome that. And I'm really hoping and praying that you would ace the NAPOLCOM exam. Thank you, goodbye, and see you again.